mansobra. Go lang sa pagbuta, pero may paggalang sa isa't isa. B at J sa umaga. Bolja, bawal ang mapikon dahil nag-uusap lang sila with feeling. Maging nakakatawa, nakakatakot at nakakarimarim kasi we are going to cover everything under the sun. Wala pong exempted. Pati kami, pwede namin pag-usapan ang sarili namin. Kabuga na! Can we really go to war with China? It's not war. No, but we have to be friends with everybody because it's in our best interest. We can be friends with China while insisting on our rights. Bolja, kasama ng mga kabugado, si Mean Los Baños. Talagang iba yung relasyon ni Pangulong Duterte sa China ngayon. Sa Radyo 5, 92.3, News FM. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pa-check po ng inyong ID. Hingang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakamaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Kape? Check. Outfit of the day? Check. Mag-ready na po tayo for today. Check. Orly Mercado, Cheryl Cosim. Early, all ready with Cheryl and Orly. Ganito ang umaga. Ibang bagay sa iba. Basta't ikaw ang kape. Good morning. It's a Friday. My God, it's Friday. Ikalawang araw ng Oktubre. Good morning, Cheryl. Good morning ka, Orly ba? Twinnings tayo Medyo magkalapit ang ating kulay, diba? Happy Friday mga kapatid. At marami pong salamat sa inyong pagtutok sa amin. Sana'y maganda po ang inyong gising, masarap ang inyong naging tulog. At Biyernes na, I'm sure may medyo mas wide yung kanilang mga ngiti ka, Orly, kasi nga weekend na naman. Samahan niyo po kami dito sa aming huling umagang makakasama po kayo dito po sa Early Already at sa mga suki po natin sa Radyo 5, 92.3 News FM, sa mga nanonood sa atin sa 1PH Signal Channel 1 at maging sa nakatutok sa atin sa FB page. Magandang araw po sa inyo ng Biyernes, pangalawang araw sa buwan ng Oktubre. Okay, meron tayong mga pinag-uusapang mga balita, mayroon mga continuing stories. And one of the biggest continuing story ay itong problema natin sa pandemya. Pusok kasi tayo ngayon sa top 20 sa pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Pero hindi naman dapat, siguro dapat ang perspektibo natin, isipin natin. Kasi may nabasa ko the other night na quotation na hindi ko makalimutan It's from the Council of Foreign Relations. Sinasabi doon, this pandemic is not over anywhere until it is over everywhere. Sure. Kaya ang sinasabi dito, yung huwag tayo masyadong, well, of course, talagang mabigat yung, kasi akyat baba yung deaths, number of deaths, luluwagan ng ekonomiya, magkakahawahan, tapos marami na naman ng magkakasakit at madadala sa ospital, tapos merong mga increase na naman sa mga namamatay. So, talagang it's a constant battle. Pero we have not won the war, we will not win the war until everybody, lahat talaga ng bansa sa mundo ay magkape itong COVID-19. Well, mga kapatid, ang sa atin po talaga pong ang laging paalala ng ating mga Department of Health, ng ating pamahalaan, protektahan natin yung ating sarili. It's something that we have to live with it. Sabi mo nga, magka-Orly, it's not over until it's over sa lahat ng panig.
nandyan lagi ang banta, hindi ba? Of course, may mga bansang mas nauuna, mas gumaganda, which is good, ano? Na gumaganda ang kanilang sitwasyon. Tayo nandoon din sa proseso na ginagawa ang lahat. At hindi lamang natin pwede ito depende sa pamahalaan, kundi maging sa ating mga sarili. At because of this pandemic, madami tayong pagbabagong nangyayari. May mga learnings tayo. Ano? Minsan may mga blessings in disguise nga na sinasabi. Or mas napupush yung mga dating ayaw nating pansinin na pwede na pala nating gawin na pagbabago. Ngayon ay mas nakikita natin na may pangangailangan at makabubuti. Of course, merong mga hindi madalian. Oo, hindi madali ang pagbabago yan. Talagang birth pains, 'di ba? Ka-Orly, lahat nag-a-adjust. Pero alam mo, Cheryl, sinasabi talagang itong pandemic na ito, this is the biggest catalyst. Ito ang malaking catalyst. So, yun talagang magiging bulusok ang mga pagbabago. Katulad ng pagbago natin sa bus. Yun ang question of the day natin Yung ini-introduce yung cashless transaction. Sa ibang bansa talagang normal yan. Pero sa ibang mga bansa, pareho rin natin yan nagdadaan sa pagbabago. Sa umpisa, meron talagang yung iba, sabi, dadagdagan ko na naman yung aking yung first entrada ng card. Malaking bagay na rin yun. Tapos yung kinakailangan yung dagdag gastos diba? Dagdag gastos doon lalo na doon sa mga eksakto lang ang kanilang mga pamasahe sa budget. Yun ang problema. Of course, naiintindihan natin yan. Pero sabi nga natin, kung hindi natin i-adopt, hindi rin tayo maggagawa ng paraan para mas mapahinto o mapabagal yung pagdami ng kaso. Isa nga kasi, Ka-Orly, dinidiscourage, di ba, to pay in cash. So, we wanted cashless. So, ngayon, napapansin natin na ano pa ba yung pwedeng i-cashless natin. Sinubukan nga yan, di ba, gusto nila pati sa mga pampulo. Ito, I mean, one is itong sa bus, pero even sa jeep sana, may mga ganun na maging cashless. So, ngayon, naintindihan din naman natin yung issue ng ating mga commuter, 'di ba? Gusto na-appreciate natin yung effort ng ating pamahalaan, ng otoridad, pero naiintindihan din natin yung pinanggagalingan ng ating mga commuter dahil nga lalo na sa panahon ngayon na hindi naman lahat ay may sobra na pera. Ang sinasabi kasi 180 pesos yung presyo ng beep card. Para sa mga first-timer, Ka-Orly, 80 pesos para dun sa card at 100 pesos para dun sa load. May maintaining balance dapat. Okay, I think dun yung 80 pesos is sinasabi, 50 pesos dun ay para sa membership. Tapos merong, siguro yung halaga mismo ng card is 30 pesos. So yung matitira ay 100 pesos doon sa load, diba? Tapos, nakapag-load ka ng 100, abay, hindi mo pa pwedeng magamit dahil 65 pesos doon ang sinasabi, dapat maintaining balance mo. Kaya, para kami bank account, hindi naman pwedeng i-zero mo lahat yung kinakailangan meron kang maintaining balance. Anyway, pag-usapan natin kung ano man ang opinion po ninyo. Yan babasahin natin. Pakikinggan natin ang iba't ibang mga Ito naman tayo sa health beat natin. Maganda ito. May kausap ako kahapon yung isa sa mga kaibigan. Sabi ko, kumusta ka? Ito, wala trabaho. Anong ginagawa mo? Intermittent fasting. Ay, alam mo, sinubukan ko yan Nakakalimutan ko palagi. Pero okay ito, sinasabi rin, intermittent fasting ito. Ito sa isang banda, sinasabi nito, it's not a diet. Kung hindi, in the convenient sense, it is a phasing out or a cycling or paglalagay ng cycle sa period ng fasting at saka eating. Hindi naman sinasabi dito kung anong ba dapat kainin o hindi ba? Ang fasting lamang, sinasabi, in some respect, it is a practice of human evolution. Sinasabi nito ng mga ninuno natin na sa mga kuweba pa,
at wala namang refrigerator. Wala. Yung mga ninuno natin, mga matagal na panahon. Sinasabi roon, nung mga hunter-gatherers sila, minsan may huli, mayroong pagkain, kakain sila, sagana sila. Minsan matagal na panahon, wala sila makain. Dahil you cannot store food naman. Kaya nagkaroon ng adjustment ng ating katawan. Intermittent fasting is an eating pattern. Nagsacycle yan sa period of fasting and eating. It is one of the most popular fasting methods. Ano ba yung mga method nito? Meron tinatawag na 16-8 method. Ang sinasabi rito, ito yung Lean Gains Protocol. You skip breakfast and you restrict your daily eating to a period covering 8 hours. Katulad pagpalagyan natin, hindi ka magba-breakfast, tapos ang eating period mo ay doon lang magmula 1:00 ng hapon hanggang 9:00 ng gabi. 8 hours window. The window. So, doon ka lang pwede kumain. Magmula 1:00 at kaya mo ba yun? Gabi. Kung tulog ako, doon sa... kaya ko. Ngayon pa nga lang, di ba, pagising pa lang natin ka, or oatmeal, may oatmeal na ako very dito. Good. Oo. Very good. Okay, tapos merong eat, stop, eat. Anong eat, stop, eat? Okay, ano yan? Okay. It involves fasting for 24 hours. Ay! Pero once or twice a week. 24 hours, hindi ka kakain. Simula ka sa isa, once a week. Pag kaya mo na, twice a week. For example, itong sinasabi to, the example is, by not eating from dinner one day to the dinner next day. One dinner. Kailangan talaga tulog ako niyan. Para hindi ako kumain. 24 hours. Okay. Meron naman 5-2. Diba 7 days a week? Sige nga. 5-2 naman. Pwede naman yan sa akin. With this method, you consume only 500 to 600 calories on 2 consecutive days. On 2 non-consecutive days. 2 araw sa isang linggo, 7 days a week. Hindi magkasunod na araw, ang kakainin mo lamang, you consume only 500 up to 600 calories na pagkain. The entire day? The entire day. Pero ikaw ay kakain. Doon sa 5 araw, normal ang pagkain mo. You eat normally for 5 days. 2 araw, pipili ka ng 2 araw. Let's say Tuesdays, Thursdays or Tuesdays, and Saturday or whatever, or Monday. Parang isang meal lang yun. You cannot even eat a burger kasi, di ba? Salad. Pero ako naman inisip ko, parang parang aerobic exercise eh. Kasi you can have your daily exercise, running or doing scarabacking or whatever. Pero yung aerobic exercise na intense, dapat yan at least 2 times a week. No, talagang pas na pawis ka, yun talagang whatever it is, martial arts or dancing or ganun din naman sa pagjejeta. Sinasabi ito, by reducing your calorie intake, all of these methods will cause your weight loss as long as you don't compensate by eating more during the eating periods. Ang nangyayari kasi, pag you starve yourself or fast, ang nangyayari, ayun, yan sinasabi. Pag upo mo, pag pwede ka na kumain, yung mga dumadaan sa Ramadan, minsan gano'n ang ginagawa nila. Talagang kakakain niya ng para doon sa fasting period. Nangyayari, lalo kang tumataba. Hindi ka nangangayari. Parang ang pinakakaya ko dyan ka, Orly, yung yung 16-8. Pwede ako. Yun. Pwede ako kasi lalo na ngayon, kakayanin ko. Kasi wala na tayong programa sa umaga. Ang hirap pagsimula ng umaga na maaga ang trabaho mo, 'di ba ka, Orly? Yeah, naman ang tiyan mo, ha? I have a breakfast at 4 o'clock in the morning.
Oo, ako ito, 5 o'clock. Parang sinusubukan kong hindi kumain, okay. pero talagang kumakalam eh. Basta hindi, sabi mo nga, that's better. Ito mga kapatid, option. It's better na ganito yung gagawin nyo kesa yung hihintayin nyo nga na hindi kayo kakain ng 16 na oras. Pero ang gagawin nyo naman, dun sa 1:00 ng hapon hanggang 9:00 ng gabi, oras-oras kumakain kayo. Wow, compensate. Oo, at hindi ang kain, hindi lang yan pa biskwit or pa gat ng carrots or cucumber or yung balanse pa rin. Kung mayat-maya lamon, wala din, di ba? So, ang pinakamagandang exercise, sabi nga magandang may exercise para sabi ko, akala ng ibang tao push up, hindi, push away the food, push away, push up. Yan ang exercise din. Pero ako, bilib ako dun sa mga kinakaya yan dahil talagang it does help ka or talagang nakakapayat. Pero sabi ko nga, dun sa mga window, mga kapatid, na kayo ay dapat kumain, ay make sure na balanced diet pa rin ang inyong kakainin. Baka naman, kakain ka ng crispy pata, kakain ka ng diba? At yung merienda mo dun sa 8 oras, kanin din. Wala din mangyayari. So good luck sa inyong whatever you're fasting for. Ang ating question for today, ulitin natin. Approve ba sa inyo itong pinatutupad na cashless transaction sa busways, sa EDSA? Sa EDSA lang naman sa tingin ba ninyo ito yung makakayanan? Reklamo, pero tama ba? We should also, makasabi ng iba, we should move forward. Kailangan mamodernize. At saka mabawasan yung contact na, katulad sa nasabi mo, Cheryl, para maiwasan natin na kumalat pa si COVID-19. Okay, sa pagpapatuloy ng ating programa, kung ano man ang inyong opinion parating sa amin, ang oras natin ay 15 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga, Philippine Standard. Ang oras, 6:15. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. When things get too crazy, I always take a break with whiskey. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor perfectly suits my taste. Kaya chill muna tayo. Embassy Whiskey. Drink responsibly. Long day? Chill muna with the smooth, oaky flavor of Embassy Whiskey. Drink responsibly. Garantisadong kukumpleto sa inyong umaga. Siksik na kaalaman at talakayan. Pampagood vibes na kwentuhan. Perfect Morning with Cheryl Cosim. Martes hanggang Biyernes, 10:00 ng umaga sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Ang oras, 6:17. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Mula sa Ginebra, San Miguel, isang ganadong mensahe ng pag-asa, pagkakaisa at pagbangon sa new normal. Tayo'y magkaisa sa One Ginebra Nation. Tara na't bumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bayanihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra Nation. Ano man ang hamon, may pag-asa sa pag
Drink responsibly. Hi, I'm Dulce, your Asia's Power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Early Already with Cheryl and Orly sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. All out sa balita, impormasyon, serbisyo, Orly Mercado, all ready! Magandang umaga mga kapatid. Kayo po ay nakikinig sa Radyo 5 92.3 News FM at nanunood sa 1PH Signal TV Channel 1. Ako po si Cheryl Cosim. Ngayon ay Biyernes, ikalawang araw ng Oktubre. Ito po si Orly Mercado. Narito ang ulo ng mga balita. Kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa, mahigit 314,000 na. Lampas 2,000 bagong kaso, muling nadagdag. MGCQ sa Metro Manila posibleng ipatupad sa Nobyembre ayon sa Malacanang. Budget deliberations nabitin dahil sa issue ng House Speakership post. Pangulong Duterte kukonsultahin ang mga tagabataan sa ang mga tagabataan sa panukalang pagbubukas muli ng Bataan Nuclear Power Plant. Manila Bay Rehabilitation tatapusin ayon sa Malacanang. Online transaction fees pinapasuspinde. Train speed ng MRT itinaas sa 40 kph. At Christmas party sa mga LGU plano na kanselahin sa Metro Manila. Oras natin mga kapatid 6:20, narito na po ang detalye ng ating mga balita. Nadagdagan pa uli na mahigit 2,000 ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa Department of Health, umabot na sa 314,079 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Mula sa nasabing bilang, 54,294 ang itinuturing na aktibong kaso. 59 naman ang napaulat na bagong nasawi kaya umakyat na sa 5,562 ang COVID-19 related deaths sa bansa. Habang 772 naman ang panibagong gumaling kaya umabot na sa 254,223 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. Naniniwala Malacanang na hindi imposible na mailagay sa Modified General Community Quarantine or MGCQ ang Metro Manila pagdating ng Nobyembre. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, posible ito dahil napababa na ang COVID-19 cases sa Metro Manila at alam na ng publiko ang dapat gawin katulad ng pagsusot ng mga face mask, palagi ang paghuhugas ng kamay at pag-iwas at pagdistansya sa isa't isa. Ginawa ni Secretary Roque ang pahayag kasunod ng statement ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares na siyang chair ng Metro Manila Council na maaari nang i-downgrade ang quarantine status ng Metro Manila. Naantala lamang umano ang deliberasyon para sa panukalang 4.5 trillion pesos national budget para sa susunod na taon dahil sa gulo sa liderato ng Kamara. Sinabi ni PBA Party List Representative Jericho Nograles, miyembro ng House Committee on Economic Affairs, na ang nominal voting process sa pagbibitiw ni Speaker Alan Peter Cayetano ay pag-aaksaya lamang ng legislative time. Idinagdag pa ng kongresista na ang naturang nominal voting process ay hindi nakasaad sa rules ng Kamara. Git ni Nograles, personal choice ito ng magbibitiw na House Speaker at walang pakialam dito ang Kongreso, kaya hindi dapat ang plenaryo ang nagdedesisyon nito. Para naman kay Buhay Party List Representative Lito Atienza, ang pagbibitiw ni Cayetano ay isang scripted telenovela para maging dahilan ng kanyang pananatili sa pwesto. Kukonsultahin muna ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga residente ng Bataan kung pabor o hindi sila
sa panukalang buksan muli ang Bataan Nuclear Power Plant. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, pinag-utusan niya ng Pangulo na pag-aralan muna ito ng mabuti matapos makipagpulong kina Energy Secretary Alfonso Cusi at dating Congressman Marco Juanco. Ang $2 bilyong na halaga ng Bataan Power Plant ay ang nag-iisang nuclear power station sa ating bansa. Itinayo ito noong 1973 sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Gayunpaman, hindi napakinabangan ito as a power plant dahil sa matinding korupsyon at safety issues. Tiniyak kahapon ng Malacanang na tuloy ang rehabilitasyon sa Manila Bay kahit pa nabatikos ang nagastos sa paglalagay ng Dolomite Sands upang magmukhang puting buhangin. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kailangan tapusin ang nasimulang proyekto at hindi maaaring gamitin ang pondo sa COVID-19 response. Ginawa ni Roque ang pahayag matapos matanong tungkol sa sinabi ng mga eksperto mula sa University of the Philippines Marine Science Institute na mahal ang rehabilitation project na hindi naman tutugon sa problema ng Manila Bay. May mga nagsasabi na dapat ginamit na lamang sa COVID-19 response ang pondo kaysa ipinambili ng Dolomite Sands. Pero giit ni Roque, ang pondo ay nakalaan talaga para sa rehabilitasyon na ipinanukala 2 taon na ang nakararaan. Tumapila ang ilang mga senador para sa extension ng suspension ng transaction fees. Ito ay para sa online banking payment at money payment services. Ito ay dahil sa simula kahapon, 1 ng Oktubre, may mga bangko at mobile money services ang naniningil para sa online transaction fee. Sinabi ni Senator Sani Angara, Chairman ng Committee on Finance, na ginagawa ng gobyerno ang lahat para matulungan ang publiko sa gitna ng pandemya, kaya inaasahan na tutulong din ang mga bangko at financial institutions. Nanawagan naman si Senator Amy Marcos sa suspension ng transaction fees hanggang sa kalagitnaan ng 2021 o kaya hanggang magkaroon ng bakuna sa COVID-19. Git ni Marcos, tulong na ito sa publiko, partikular sa mga nagbubukas ng maliliit na mga negosyo sa gitna ng ating krisis na silang gumagamit ng serbisyo ng 200 financial technology companies sa pagsisilbi nitong mga platforms para sa money lending, digital load wallet at pagbabayad ng mga bills at gayon din sa remittances. Inaasahang mas mapapabilis ang pagbiyahe ng mga pasahero sakay ng MRT-3. Ayon kasi sa Department of Transportation, simula po kahapon ay itinaas na sa 40 kph ang bilis ng takbo ng mga tren. Nangangahulugan ito ng mas mabilis na travel time at mas maiksing waiting time para sa pagdating ng mga tren sa istasyon. Ang pagtaas sa speed limit ay kasunod ng paglalagay ng mga bagong long welded rails sa lahat ng MRT-3 stations. Mula sa 40 kph, inaasahang itataas pa ang bilis ng mga tren sa 50 kph sa Nobyembre at 60 kph naman sa Disyembre. Binabalak na ng mga alkalde sa Metro Manila na kanselahin ang mga Christmas parties sa kanilang mga LGUs o local government units. Ayon kay Metro Manila Council Chair Parañaque City Mayor Edwin Olivares, hindi dapat gawing prioridad ang mga ganitong pagtitipon ngayong nasa kalagitnaan tayo ng pandemya sa bansa. Bawat isang LGU anya ay magkakaroon ng memorandum sa lahat ng kanilang mga departamento na iwasan ang kahit anong uri ng pagtitipon sa nalalapit na Kapaskuhan. Dagdag pa ng alkalde, kahit luwagan na ang quarantine measures sa Kalakang, Maynila, ay lilimitahan pa rin ang mga mass gatherings. At yan ang kabuuan ng ating mga balita sa umagang ito ng Biyernes. Samantala, ito, may report muna tayo, Ka-Orly. Rider patay sa pamamaril sa Pasong Tamo, Quezon City. Hannibal Talete is all ready. Yes, magandang umaga sa iyo. Yes, magandang umaga, Ka-Orly, Cheryl. Ito nga, isang 38 anyos na rider. Ito isang rider ng courier
services company itong binaril kagabi, Cheryl, ano? Alas 8 ng gabi ito, kung saan nakasagsagan ng pag-ulan-ulan. At may isang tama ng bala sa sentido ang tinamo ng biktima. Ang paliwanag ng pamilya, no, wala naman itong kaaway itong biktima. Pero yun nga lang, nawawala umano yung kanyang cellphone at ang kanyang perang doon sa kanyang trabaho. Kaya hinala nila pagnanakaw ang motibo. Pero sabi ng ilang mga ay may mga nag-aabang umano doon sa area na yun. Yun nga lang, wala pang makapagbigay ng mga witness doon mismo na kung sino talaga yung responsible doon sa krimen. Yun nga lang, ang sabi ng pulisya ay patuloy nilang i-investigan itong nangyaring pamamaril na ito, Ka-Orly at Cheryl, sa harap mismo ng isang simbahan. So wala suspect pa sa kasalukuyan? Sa ngayon, Ka-Orly, blanco pa yung pulisya, no? Kasi nga ang sabi nila ay madilim sa lugar, walang nakakita, pero sabi ng iba, may nag-aabang na daw doon. Yun nga lang, walang malinaw doon sa mga witness na magbibigay doon ng klarong impormasyon na Cheryl, Ka-Orly. Maraming salamat, Hannibal. Thank you very much for your report. Okay, ang ating question for today, approval sa inyo. Approval sa inyo ito pagpapatupad ng cashless transaction sa busway natin sa EDSA. Sa tingin ba ninyo okay ito o maaaring maging pahirap sa ilang mga commuter? Parating sa amin ang inyong opinion, mapasahin natin mamaya. Ang oras natin, 30 minuto makalipas ang ikanim ng umaga, Philippine Standard Time. When things get too crazy, I always take a break with whiskey. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor perfectly suits my taste. Kaya chill muna tayo. Embassy Whiskey. Drink responsibly. Long day? Chill muna with the smooth, oaky flavor of Embassy Whiskey. Drink responsibly. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline, Pacheck po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Mula sa Ginebra, San Miguel, isang ganadong mensahe ng pag-asa, pagkakaisa at pagbangon sa new normal. Tayo'y magkaisa sa One Ginebra Nation. Tarang nagkumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bayanihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra Nation. Ano man ang hamon, may pag-asa sa pagbangon. Sama-sama, kakayanin ang pagsubok pang nagkakaisa. Isang lahi, one nation. Never say that, One Ginebra Nation. Drink responsibly. Ang oras, 6:32. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Ginebra, San Miguel. Lahat tayo ay magkaisa bilang One Ginebra Nation. Why choose natural when you can have organic? Why choose powerful when you can have super powerful? Organic Acai freeze-dried capsule, superfood, powerful antioxidants, full of vitamins and minerals. Mahalagang paalala, ang Organic Acai capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan.
Drink responsibly. Pangako sa pag-iingat buhay. Iniibig ko ang aking pamilya. Sila ang rason ng aking paghahanap buhay. Kaya hindi ako magiging pabaya. At sa aking pagbabalik trabaho, iingatan ko ang aking sarili. Magsusuot ng mask. Maghuhugas lagi ng kamay. Pananatilihin ang distansya sa ibang tao. Ito ang ambag ko. Para sa sarili. Para sa pamilya. Para sa bayan. Para sa ating bukas. Ingat buhay para sa hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Orly Mercado, Cheryl Cosim. Early, all ready with Cheryl and Orly sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Ganito ang Good Morning! Good Morning! Palit sa iba, basta't ikaw ang kapiling. Oras natin mga kapatid, 6:34. Kami po ay nagbabalik dito sa Early Already. At pilit po ngang inaabot ng ating mga guro kahit na yung mga liblib na lugar para lang maihatid ang mga module ng kanilang mga estudyante. 3 araw bago ang pagsisimula ng klase, handa na nga ba ang ating mga guro para sa blended learning? Para sagutin yan, kasama po natin ang tagapagsalita ng Department of Education, Undersecretary Nepomuceno Malaluan. Good morning po sa inyo, Yusek Malaluan. Yes, magandang umaga sa iyo, Senator Orly. Magandang umaga po at sa iyo, Miss Cheryl. Napakagandang umaga para sa atin. At sa lahat ng kababayan natin na nakikinig at nanonood. Ready na ba tayo sa pagbubukas ng parang ang inyong programa already. Yes. Siyempre, meron tayong mga hindi maiiwasan at yan naman ay even under pre-COVID sa opening ay may mga ilang gusot na nangyayari. Pero kung sa pagsisikap ng Department of Education na makapaghanda ay sa tingin namin ay hindi kami nagkulang dahil talagang 24/7 tayo mula pa nung Abril. Mula sa pagbabalangkas nitong curriculum, paghahanda ng learning resources for distance learning, itong mga health and safety protocols, training ng mga guro, itong ating pakikipag-ugnayan sa mga partners natin from the LGUs mainly at saka sa private sector and the community, ating mga guro na nariyan for the preparation, nag-organize ng kanilang classes, naghahanda ng programa nila, yung class plan nila for the week. At ngayon, nabanggitin nyo yung pagdidistribute because we are distributing the learning resources ahead of the opening of classes. So, siyempre may mga hindi, yung mga may kaunting mga pagkukulang kung in different places, but overall, we believe that we are ready for opening for October 5. Lunes na po yun. And so far, Yusek, di po ba, sa first week will be the orientation? I mean, just like the usual opening of classes, may orientation na week. Ano po? Paano po isasagawa ito ng DepEd? Actually, sagawa na tayo ng mga orientation. Nagkaroon tayo ng mga dry runs sa mga piling lugar pagkatapos para makita yung ibig sabihin, operation under various circumstances, and after that dry run, ginamit natin yung deferment itong pagbubukas ng klase. Maalala ninyo ay August 24 ay inatras natin to October 5 para gawin na itong mga orientation sa mga magulang, itong distribution of learning resources. Meron pa nga tayong mga isinagawa na mga psychosocial interventions para sa paghanda sa kakaibang taon, panuruan or school year ngayong 2020 to 2021. So, nagawa na yan at the local level. Mayroon sigurong mga bahagda na hindi pa naabot. Yun na lang ang residual na magkakaroon ng additional orientation. Pero even our learning resources, yung mga learning packets natin, ay may kasama ding mga tagubilin o gabay dun sa mga magulang. Yung projected enrollees ninyo, are you close to it or? We have, Senator, we have surpassed our, yung ating adjusted enrollment target na isinubmit sa NEDA on account of this pandemic. Ang atin pong isinubmit sa NEDA na adjusted target ay
80% of the enrollment last year, but we are now at 89% combined public and private. And in the public sector ay tayo po ay nasa 99.7 of last year's enrollment, at kung aawasin po natin yung alternative learning system kasi kasama yon sa yung non-formal, ay mahigit 100% na tayo dun sa formal lamang sa public sector. So our public school system in the formal sector has even exceeded our enrollment level last year, and this is testament to the support at saka yung pagnanais ng ating mga magulang at mag-aaral din na hindi mahinto ang kanilang pag-aaral sa kabila ng pandemyang ito. Yung po bang learning modules natin ay na-distribute na po lahat or nasa ilang porsyento na po tayo, Yusek? Ang aming last update ng distribution of first quarter only kasi hindi pa naman ang aming minimum requirement ay dapat ay ahead by 2 weeks, at kung first quarter ay mas lampas pa sa 2 weeks, ay ang aming update ay nasa almost 80% of distribution as of last update September 27. So patuloy pa itong mga distributions na ito na nagaganap. So we are confident na kagaya nga na nasabi kanina ay may learning resources na pag nagbukas tayo ng klase sa October 5, magkakaroon tayo ng maigsing programa sa umaga. Magkakaroon tayo ng flag ceremony, virtual flag ceremony tayo, pero may mga physical setups tayo sa iba-ibang lugar, not in the school, necessarily in the school itself, but let's say in the division office. I will be in the division office of Batangas, for example. At aming binigyan ng instruction na sana ay makasama sa National Flag Raising Ceremony na sabay-sabay kahit nasa bahay ang mga bata at even the parent and the teachers sa 7:30 ng umaga sa Lunes, at magbibigay ng kaunting pahayag si Secretary Briones. Pagkatapos doon ay may kaunting panel discussion kami, pero hindi na required na tunghayan yon ng ating mga mag-aaral at saka mga guro dahil inaasahan na sila ay ongoing na ang kanilang distance learning at that starting Monday. Pero sa 10:05 ay hinihiling din namin na mag-pause sila at 10:05 in the morning para sa ating Teachers Day prayer, World Teachers Day sa October 5. At we are also observing that day. At really, no better day for the World Teachers Day to be the opening of classes in these very challenging times. Alam mo, meron ako isang dapat ipag-congratulate sa inyo. It's something like that you can relate to Secretary Briones also. Yung position on the DepEd na bagamat kailangan ng mga gadget at mga donasyon at tulong, hindi kayo tumatanggap ng donasyon mula sa mga kumpanyang gumagawa ng alak, at sigarilyo, at maging pagkor. Napakahirap naman ituro sa bata yung class, huwag kayong magsisigarilyo, huwag kayong inom na alak. Buksan nyo mga modules nyo donated by by this. You know, that's to me the right way to teach values, not by speaking it out or lecturing, but by doing it, hindi ba? Opo, siyempre hindi naman natin pinagmamalaki na halimbawa dahil ahensya din ng pamahalaan yung PAGCOR ay napakalaking desisyon sa amin yan ni Secretary Briones. Even PAGCOR dahil sa kanya ay inconsistent yung sa atin ay gaming pero may halo din yan ng pagsusugal at yan ay hindi sinusuportahan ng Department of Education, and so of course that's a policy issue that will always be an outstanding issue, but with the administration and under the leadership of Secretary Briones ay yun yung naging panuntunan. Pero yun pong sa mga sigarilyo ay may batas din talaga dyan.
dito sa sigarilyo. Hindi ko lang maalala kung pati sa alak ay mayroon ding ganoong batas, pero ang pagkaalala ko ay sa sigarilyo ay talagang may batas naman dyan na hindi maaring tumanggap ang Department of Education. Kamusta po din yung paghahandang ginagawa po natin and then the scheduling doon po sa mga gagamitin po natin ang telebisyon, di po ba, Yusek? Yun po ba yung mga materials doon, and kamusta po, nakumpleto nyo na po ba yung mga broadcast teachers, tama po ba? Ang tawag, teacher broadcasters ang tawag nila. Siguro bagong ano ito. Pero alam naman ni Senator yan, bilang isang guro ay talagang ang pagtuturo ay parang broadcasting in front of a class at the same time. But hindi ako personally ibig sabihin involved dun sa detalye niyan. That is there is a technical working group on radio and television-based instruction na pinamumunuan ni Undersecretary Elaine Pascua at saka ni Undersecretary Dads Antonio. I know the general thrust of it. Alam kong nakapaghanda na sila ng mga episodes. May mga partnerships kami sa both local and I think also national television and radio, whether cable or terrestrial na mga partnerships. Ang marami dyan, ang pagkaalam ko ay ibig sabihin no financial consideration kung hindi tulong na binibigay sa Department of Education. Alam ko nakapaghanda na rin sila ng program grid, pero yung ibig sabihin yung pinakadetalye ay unfortunately hindi ko yan kabisado, kaya hindi ko ma-discuss, matalakay. Panghuli na lamang po, Yusek, mensahe po sa ating mga estudyante at mga magulang in connection with the school opening on Monday, October 5. Ito po ay malaking challenge at hamon sa atin, pero ang posisyon po ng Department of Education ay bagamat ligtas na pamamaraan at kalusugan ang ating pangunahing consideration, ay hindi natin dapat isakripisyo dyan ang pagpapatuloy ng learning opportunities for our children. Kaya po ang Department of Education mula sa central office hanggang sa regions, division schools, and with all our partners and community support have in effect moved heaven and earth to be able to deliver education even at these times. But I would like to take this opportunity to thank also kayo sa inyong programa, si Senator Orly, Ms. Cheryl, for asking the questions, being the medium for our public to know, and on the other hand, on the part of the Department of Education to inform. So we really truly appreciate your support to provide the right information, ask the right questions, and be able to inform the public and facilitate a deliberation on policies by all sectors concerned. Good luck po. Good luck. Yusek, Malaluan. Yes, Senator Orly, we hope to see you and be shared on board wherever, whenever, and we will be very happy to give question and information for the public. Okay. Thank you very much. Okay, oras natin 47 minutes after 6 in the morning, Philippine Standard Time. Tamad. Tingnan mo mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo. At nang ikaw ay mamulat, kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y naguutos. Nag-iimbak ng pagkain sa tagaraw. Taong tamad, mananatili sa higaan. Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Proverbs 6, 6-9, MX3, tagapaghatid ng magandang balita.
Ang oras, 6:48. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Lahat tayo ay magkaisa bilang One Ginebra Nation. Early Already with Cheryl and Orly sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Ganito ang Good morning! Di magpapalit sa iba. Good morning! Ikaw ang kapiling, sumasarap ang gising. Good morning! Ang may gaganda. Good morning! Ang asin sa mukha, good morning! Nawawala. Ang ingay sa umaga, good morning! May kahalo ng good morning! Maamoy ka lamang. Oras natin mga kapatid, 12 minuto bago po mag alas 7 ng umaga. Ka-Orly, mamasyal nga tayo. Ilipad tayo ng Boracay. Sabi ko nga, naku, parang ang sarap mag-isang linggo sa Boracay ngayon. Kasi naalala ko nung una akong pumunta doon, 90s, early 90s, at 1991. Kubo-kubo pa noon. Ang tahimik ng lugar. No? But now, well, iba na. Pero tahimik na ulit. Mali. Oo. Tingnan natin kung anong mga requirements natin to be able to go there now. So, sino ba kakausapin natin? Kasama po natin dahil nagbukas na nga po muli ang Boracay sa mga GCQ, nasa ilalim ng GCQ at MGCQ areas sa buong panig po ng bansa. Abay, kamustahin natin. At syempre, kung kayo po'y nagbabalak, mga kapatid, dapat alam po natin yung mga protocols at susunod tayo dyan. Kasama po natin si Councilor Nanette Graff. Hi, Councilor. Good morning po. Good morning, Cheryl and Orly. Sir Orly, good morning. Okay, dalawa. Okay, kumusta yung pagbubukas nyo ngayon? Ano ba mga kinakailangan sundin mga protocols bago makapasok sa Boracay? Mag-book lang ho kayo ng rooms, syempre. Tapos, kukuha kayo ng RT-PCR na negative result. Tapos, meron kayong makukuha QR code sa airport na. May ipapadala kayo pagka nag-book kayo, na i-submit nyo sa province, merong website na papasukan para maka-access kayo sa QR code sa isla, tapos QR code, tapos importante yung negative result, tapos makaka-receive kayo sa province ng tawag dito, yung papadalhan kayo ng kanilang reply pagkatapos yung magpadala sa kanila ng mga papers na requirement. Yun ang pinakakailangan ka, Orly. Parang no negative test, no entry. Ganun lang naman yun. Tapos napakahalaga daw ng QR code. Pero so far, since Wednesday po, Councilor, nagsimula na po kayong tumanggap ng mga bisita. Kamusta po ang dating? As of yesterday, 4:30 in the afternoon, naka-receive kami ng 35 people. Ang 6 galing sa Manila, yung iba galing sa Iloilo, sa Rojas, at saka sa Aklan. Ito po yung... Go ahead. Meron ba kailangan may travel authority bang kailangan? Hindi na po. Like ngayon, second day na natin, medyo... According to our portal, we are only expecting 56 people. We'll see kung nadagdagan yun as of yesterday kasi nakikita naman namin yung bookings doon sa portal. We're expecting supposed to be 56 today. So an increase of 35 kahapon, 16 people today. Ano po ang ginagawa natin na paghahanda? Ano po yung ginawa nating paghahanda para manatiling COVID-free ang isla? Gaano po ka-stricto? Ano po yung mga dapat na
maging galaw ng mga turista, yung mga paalala nyo po doon sa mga gustong o yung mga balak pong bumisita sa isla, Councilor? Mga dapat Yung tandaan. para ho sa pagpasok nyo pa lang sa isla, like pagsakay nyo ng bangka, nakaano na yon na meron kayong seats na nakalagay saan kayo pwedeng umupo. Kumbaga, limitado yung sasakay sa bangka, naka-markings yung kanilang mga seats kung saan ka banda uupo. And then you'll be given a number para pagsakay, bago ka sumakay ng bangka, and then doon ka uupo sa number mo, getting off. Ganun din po pagsakay ng e-trikes. Kasi wala na po kaming tricycles. Starting yesterday, nag-phase out na po ang tricycle sa isla ng Boracay. Puro na po e-trike ang nagkikerry ng passengers natin sa isla. Tapos, yung mga e-trikes din po ay maximum 4 passengers. Hindi pwedeng sumobra. Yung mga restaurants po ay naka-arrange na rin yung mga tables nila na kung ilan lang yung pwedeng umupo sa isang table. Yung hotels po, 50% capacity and maximum of 2 passengers per room. Minsan maganda sa simula Pero habang nagiinuman o kaya nagkakainan, etc., at meron mo dyan, nagpa-party, mawawala na yung compliance. Social distancing. How do you solve that problem? Bawal pa yata, ano po, yung bars? Bawal pa ho yung bar. Bawal pa ho yung bar. So, pero pwedeng i-serve yung drinks nila sa table. Pero yung bars itself, halimbawa yung restaurant na may bar na maganda, malaki, hindi ho pwedeng magtambay doon sa paligid ng bar na yon, but you have to doon kayo sa dining at i-serve lang yung kung anong drink niyo. Pero yung bar, hindi ho pwedeng wala namang liquor ban. Wala pong liquor ban, Councilor. Wala naman po. Wala naman. Pero may ban sa parties. Listed na yung liquor ban natin. Hindi pwede bang mag-party? Sa establishments, hindi pwede. Pero siyempre hindi natin maiwasan sa mga private houses, private... Or sa loob ng kwarto, pwedeng uminom. Sa loob ng bahay. Oo. Pero pwede pong uminom. Oo. Bawal lang sa beach. Hindi kayo pwedeng uminom sa beach. Nakamask kayo sa beach. Pag nag-swimming kayo, tanggalin yung mask. Paglabas nyo, pag-ahon, balik. Pero katulad ho ng, we have 7 swimming areas in the White Beach. At the White Beach po, 7 swimming areas designated. As of yesterday po, nagpasa kami ng resolution na kasi sa 7 na yan, 100 meters lang yung area na pwede silang mag-swim. Ngayon, so that's about, if Boracay is 4 kilometers, so parang nasa 1.4 lang ang na-occupy kasi 200 meters per swimming ka. Yung capacity sa gawing to add 100 meters to your right, making it 3 ang swimming area. So lalo natin in the beginning kasi gusto sana namin i-separate hindi naman at mabuti yung ganun. So to make it more to give more space sa swimmers, yun din nagdaga namin ng 100 meters per swimming area. Para pwedeng 100 meters is big enough for the number of tourists na dumarating. So may mga locals. Tuloy-tuloy po yung mga water activities. May mga water activities naman po. May mga pinayagan na ho na mga hindi ho lahat ay pinayagan. May paraw tayo, yung island hopping, may mga diving, hindi pa ho lahat ay pinapayagan na mag-operate. Kasi iniwasan natin yung contact sport.
Yung may contact. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you. Hintayin nyo na lamang po kami ni Ka Orly. Oo nga po eh. Oo, soon. Very soon. Ang ganda-ganda. Napakaganda ng Boracay. Nakapagpahinga siya ng mabuti, ng mahaba. Oo. Kaya ang sarap. Masaya. Maganda yung Sige. maganda yung Thank you, makita nyo. Yung magandang Boracay. Thank you very much, Janet. Okay. Salamat po. Oo nga, Ka Orly, di ba? Parang ang sweet din ng mga unang pumunta, ang sarap ng buhay nila, yung mga unang pumunta at bumisita. Dahil talagang ma-enjoy nila yung ganda ng tubig at ng isla. Pero ito, tignan natin kung ma-enjoy natin. Ito, mga hindi na-enjoy. Mga comments. Punta muna tayo. Umabot si Asik Albert Swansing. Pag-usapan natin ng mabilis itong cashless transaction, Ka Orly, dito nga sa EDSA Busway. Asik, are you there? Asik, yes, Hi, yes, good morning. Cheryl, good morning. At Ka Orly, good morning din po. At magandang umaga po sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Okay, ano ba mensahe niyo dito sa mga nagrereklamo dito sa inyong mga innovations? Mabigat nga naman daw po, 180 pesos. 100 pesos sa load, 80 pesos para sa card, tapos may maintaining balance pa na 65 pesos. Yan, yung 65 pesos actually, yan yung farthest distance. Nagkaroon ng kalituhan. Actually, unang-una, sabihin ko, yung automated fare collection system, hindi yan bago. In-implement na natin yan, umpisa noong mag-resume ang public transportation dito sa Metro Manila. Okay. Optional yan before. So, marami mga providers ng AFCS. Yung mga modern PUBs natin, meron din sila niyan. Ngayon, ang isa sa provider is yung BIP Ayala. Yung BIP Ayala is also the same provider ng LRT1, LRT2, at MRT3. Ngayon, yung consortium na nagpapatakbo ng mga bus yan sa EDSA, ang pinili nila is yung BIP Ayala. Before, ang kina-charge sila sa mga commuters na sumasakay ng bus, yung cost ng card, yung usage fee na tinatawag nila, is only 50 pesos plus yung initial load na 100. So 150 pesos. Nagulat yung mga commuters noong October kahapon nung nag-upisa na yung mandatory namin na sinasabi na pag ikaw ay sumasakay ikaw commuter na sumasakay sa bus diyan sa busway, ginawa nilang 80 pesos yung usage fee. Kaya ang nangyari, naging 180 pesos yung cash out ng tawag nito ng commuter. Siyempre, nagreklamo yun. Tapos si Secretary Tugade naman, ang sinasabi niya, dapat libre yan. Hindi na dapat binabayaran ng commuter yung cost ng card. So yun ang pinag-uusapan namin ngayon. Oo. Kasi ganito na nga po. Tapos may 5 pisong charge pa daw kada load. Depende yan kung saan ka maglo-load. Like for example, meron yung BPI, then meron din sa Family Mart, yung convenience fee ang tawag nila doon. Ngayon, kung gusto mo libreng, walang convenience charge, magpapakarga ka sa MRT or LRT. Okay. Pero malaki nga pong halaga yung 80 pesos naman. Sana winave na lang. Total, kikita naman na sila in the long run. Mabuti na banggit mo, Ma'am Cheryl, yung kitaan. Ang ginagawa namin ngayon, ina-unbundle namin. So what do I mean by unbundling? Anong kitaan dyan? Okay, unang-una, yung tawag ko dyan, XYZ. Ano yung X? Yun yung cost ng card. Okay. Tapos yung Y, yung service provider, yung provider is charging the bus operator 2,900 per month plus 1,000 pesos as service fee doon sa gadget na ginagamit ng bus operator. Okay. Ano pa yung ibang kaperahan na pinag-uusapan natin dyan? Let's say, for example, meron kang
initial cash out dun sa ng commuter na 150 pesos. Tapos sumakay ka sa bus from Monumento hanggang sa PTEX, which is 65 pesos. So, meron ka natirang 35 pesos dun sa initial load. Kung halimbawa hindi mo naman gagamitin yun, let's say nag-decide ka na one way lang. So, meron kang 35 pesos na balance. Okay. Na kanino yung 35 pesos na yun? Nasa kanila na. Okay. Sige po. Mas detalyihin natin yan, ate. Thank you. Kasi malaking issue po yan sa mga commuter natin. Sige But I really hope meron pong magawa ang ating pamahalaan to make it lighter for the commuter. In fact, Ma'am Cheryl, Ka-Orly, nadadamay ngayon yung pati yung arrangement sa LRT1 saka MRT3, LRT3. Dahil yan namang arrangement na yan na yung cost ng card is 50 pesos pero ang binabayaran lang noong commuter is 30 tapos yung 20 is being subsidized by government. Sige po. Thank you very much, Bert. Maraming salamat. We appreciate your time in explaining this. Thank you, Salamat sa pagbigay ng pagkakataon. Salamat po. Dito na tayo sa mga mensahe, Ka-Orly. Bigyan daan natin. For the last time, mamimiss ko si Ka-Orly. Pero deal natin yan, ha? After all of this, magkikita tayo. Magkikita tayo ulit. In person, ayan. Si King Philip de Guzman, pahirapan yan kasi iba pa rin ang nakasanayan na pagbabayad ng barya kaysa sa paggamit ng card. Tapos minsan, mahirap pagamitin. At sana kung ipatutupad yan, ay libre na lang ibigay yung beep card. Walang dapat charge. Pabati po ako, ayan, advance happy birthday sa November 3. Ang advance naman nito, talagang advance. Happy birthday, King Philip de Guzman. Ayan, advance happy birthday. Aljon Belason Decano, ang sabi niya, approve sa akin yan. Pagpapatupad ng cashless payments sa public transport, dapat bago ka sumakay ng bus, bayad na muna. Si William De Asis, pahirap po yan. Dapat naisip nila na hindi kumita ang karamihan sa mga nagdaang buwan. Dapat tulungan nga nila ang mga nawalan ng hanap buhay dahil sa pandemic. Hindi ganyang pinagkakakitaan pa sa pamamagitan ng pag-oobligan na bumili ng beep card para makasakay sa EDSA busway. Don Roberto, sabi niya magandang idea, kulang lang sa sistema pa sa pagpapatupad. Lahat naman ng pagbabago kinakailangan ng adjustment. Si Anton Bugayong Castro, no problem about cashless. The problem is that I can see the maintenance, what I can see is yung maintenance of the system. At syempre, bigyan daan din natin, Ka-Orly, yung mga mensahe ng ating mga suki, ng ating mga listeners and televiewers. Si Tito Arevalo, ilang taon din po akong araw-araw na nakasubaybay sa programang ito. Ang dami kong aral na napupulot araw-araw, mga fresh na balita at talakayan. Mamimiss ko ang early already, Sir Orly at Ma'am Cheryl. Salamat po. Sabi ni... Okay, King Philip de Guzman, ang tagal ko na nakikinig sa programang ito, mamimiss ko kayo. 7 taon na, no, Ka-Orly? 7 years ka? 7 years. Si Katrina Castillo Salud, bakit naman po huling ere nyo na? Okay naman ang programa. Okay din yung tandem yung dalawa. Walang OA sa inyo. Uy, at ramdam mong tandem or partner talaga kayo. Mamimiss ko kayo tuwing umaga. Salamat po. Justin Benito, mamimiss ko po kayo. Salamat. Thank you. Kung alam nyo lang, simula pa noong nasa Action TV Days, noong solo pa si taong 2013. Hanggang ngayon. Thank you very much, Justin. We appreciate your listening. Ayan, si Belmar Rampola, good luck and thank you for everything, Ka-Orly and Ms. Cheryl. Isang mahigpit na yakap po sa inyo. Ay babalikan din po namin kayo ng mahigpit na yakap. Salamat po. Nico Santos, sabi na, this is a good show. Balanse sa pagbabalita. Anong oras po kayo? Si Jebby Hyong de la Cruz, mamimiss ko po kayo ang inyong palatuntunan. Marami pong salamat sa patas na pamamahayag. Si Bas Sefreo, sabi niya, nakalulungkot po, totoo lang,
pakikinggan ko po kayo lagi habang nagda-drive. Pinakikinggan ko kayo. Very objective at rational ang balitang hatid sa umaga. Si Aljon Belason Decano, why? Ito pa naman ang pinakikinggan ko tuwing umaga habang naglalakad ako papuntang trabaho. Uy, salamat. Huwag naman sana sa tagal na taon na napakinggan kayo ng taong bayan. Hindi kompleto ang araw namin kapag hindi kayo mapapakinggan habang nag-aalmusal. Thank you! Si Troy Robert Garcia Pangariban, sabi niya, thank you both sa programang inaabangan ko lagi sa radyo. Iba kasi ang boses ninyo, masarap pakinggan tuwing umaga. Thank you very much. Parang kape raw, masarap inumin. Thank you. Hi. Hello. Hi. Jenaldo Rosales, salamat po sa paghahatid ng balita. Okay. Ayan, yung ating team. Hi guys, si Nia, si Direk Grace, ayan, si Kenneth, sino yun nandyan? Ayan, yan po ang aming masisipag na team, no? Ka-Orly. Okay. Ayun, si Dayan. Yan po si Dayan. Ayan. Si Kenneth. Kenneth. Naiyak na po yata si Sir Ken. Sabi niya sa chat, naiyak na siya. Naiyak na ba? Mahal din namin kayo. Salamat sa inyong pag-aalaga sa amin. Lalo na si Ka-Orly, 7 years. Go ahead, Ka-Orly. There are no goodbyes. Sinatabi, just see you around. Maraming po salamat sa inyong suporta sa ating programang Early Already. Pero sabi nga Ka-Orly, goodbyes give way to hellos, hindi ba? Okay, nagpapaalam tayo to all of you naway sa paghatid namin ng programang ito ay meron kaming naitulong po sa inyo lahat. Hindi natatapos ang ating programa, hindi natin napapasalamatan ng management ng TV5 na bumubuo ng Radyo 5 at ang ating radio head si Gladys Lana Lucas, program supervisor Terry Baile. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong support. At sa mga nasa likod po ng ating programa, nakita nyo po sila kanina sa ating masipag na researcher na si Dayan Adolfo. Asa na si Dayan? Si Ivy Rivera, Mon Gualvez, ang ating news writers. Ating technical director na sina Joey Perez at Grace Toledo. Sa ating audio tech na sina Jurgen Millena, si Aaron Tolentino, at si Kuya June San Juan, ating news desk na si Margie Bentulan, sa ating mga program assistants na sina Mark Dueñas, si Ed Acerada, at si Nia Bugarin, kay Jack Villacorta, ang ating production specialist, ang ating commercial playlist assistant na si Tony Cabigting, Guardian operators na sina Shai Loreto and Cathy Fuliente, at of course, Kenneth Relucio, ang aming executive producer. Thank you, Kenneth. Maraming salamat sa inyong lahat. At kami po ay nagpapaalam, pero sabi nga namin ay magpapaalaman kami. I'm sure ay susuportahan nyo rin po equally yung mga papalit na programa. Si Mon Gualvez at saka si Laila Chicadora, Ka-Orly, 4 to 6 a.m. yan, dalawang yan, nagigising po sa inyo sa Bagong Gawi. At katulad po ng naririnig nyo naman ay kapatid na rin po namin sina Ted Filon, Manong Ted Filon, and DJ Chacha na tututukan nyo po mula alas 6 hanggang alas 10. Ayan, 6 to 10 in the morning. Again, sa inyo pong lahat mga kapatid, na araw-araw binigyan nyo po kami ng pagkakataon na makasama kayo tuwing umaga. Marami pong salamat sa inyong suporta. Ako po yung inaanyayahan ko po kayo. Ako po ay mapapanood nyo sa 1PH, Signal TV Channel 1, alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali sa 1 Balita Pilipinas sa tanghali. At makakasama ko po si Rafi Tulfo tuwing alas 6 ng gabi sa Frontline Pilipinas sa TV5. At may replay po yan sa 1PH alas 8 ng gabi. Dalawang programa yung pagpapaalamanan ko ngayon itong Early Already at sa totoo lang Ka-Orly.
Pero thank you. Ka-Orly, I'm honored and privileged na makasama ka. Ang dami kong natutunan sa'yo. Isa kang talagang epitome of professionalism. Talagang, nako, wala nang ibang, wala nang titibag sa'yo. Talagang, ako. Thank you. And I'll see you around. See you. Around. Okay, diba? tapos si Orly ang nagsasabing tayo ang tagapag-alaga ng ating mga kapatid. We are our brother's keeper. Ito ang Radyo 5 sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Ganito ang umaga, di magpapalit sa iba. Basta ikaw ang kapiling. Good morning! Sarap ang gising, ang magaganda. Ready ka na ba para sa isa na namang araw? Orly Mercado, Cheryl Cosim, Early, Already with Cheryl and Orly sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Why choose natural when you can have organic? Why choose powerful when you can have super powerful? Organic Acai freeze-dried capsule, superfood, powerful antioxidants, full of vitamins and minerals. Mahalagang paalala, ang Organic Acai Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng